kapangyarihan niyang magligtas, magbago at magbigay ng bagong buhay sa bawat isa sa atin. So ngayon mga kapatid, narinig natin ang salita ng Diyos. Mahalagang itanong natin ito sa ating sarili. Hindi lang sa isip, kundi sa puso natin. Kapag may problema ka, saan ang unang takbo mo? Sa tao ba? Dati sa social media ang unang takbuhan ko pag galit ako, wala namang kinalaman ng ano ba? Sa tao ba? Maghahanap ka kung sino yung nakakauna sa iyo. Anong tawag doon yung naghahanap ka ng sympathizer? No? Ano pa? Sa social media? Ano pa? Ano ka? O sa Panginoon. So, sa sarili natin, tanong natin lang yan sa sarili natin. Lord, saan ba ako talaga unang-unang tumatakbo kapag dumaraan ako ng mga ganitong sitwasyon? So, hindi sinabi ng Biblia na mali ang humingi ng tulong sa tao, mga kapatid. Hello? Bakit? Ginagamit din ng Diyos ang ibang tao para tulungan tayo. Pero malinaw ang paalala ng salita ng Diyos. Una, at higit sa lahat, sa Kanya tayo tatakbo. Siya ang ating pinanggagalingan ng lakas, karunungan at kapayapaan. Sabi nga ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang Diyos ang una nating tinatakbuhan, mas nagiging malinaw ang direction natin, mas nagiging kalmado ang puso natin, at mas nagiging matatag ang pananampalataya natin. So mga kapatid, ang Panginoon ay tapat, maunawain, makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos. At ang lahat ng ito ay makikita sa Kanyang pangalan. Kaya kapag mahina ka, sabihin mo lang, Panginoon, tumatakbo ako sa iyo. Kapag takot ka, sabihin mo lang, Jesus, ikaw ang aking matibay na tore. So tandaan natin mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na tore. Sa kanyang pangalan, may kaligtasan, kapahingahan, katiyakan. Tumakbo tayo sa Kanya ngayon, bukas, at sa bawat laban ng ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat. Sige po, tayo po ay manalangin, Panginoon.